Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan, Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 29, 2024 to January 4, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo, na energy nyo lang talaga, ang gusto nyong makuha natin, all the details para sa personal reading is nasa baba ng video na ito. Is sa general reading ka ba ang Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sa iyo. Maring ito is a vice versa, energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tatandaan nyo, marami kayong energy sa mundo ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi ito nag-resonate sa inyo, ibig sabihin, hindi nyo energy ang nakuha natin. Yun lang ang pinakatatandaan nyo palagi, always, ha? Para pag hindi nyo naintindihan ng vice versa at ang general reading, i-research nyo na lang, okay? Uy, dalawa to ah. Uy, may sun ka oh. Apat? Ba? Dami pala nito. Maybe you are dealing to this person, ano? Maybe ikaw ito. Ganyan, tingnan natin. Gusto ko siyang pagsunod-sunod. We have the 39, 38. Baka connect sa yung number na to. 35, 28, 31. Baka ito yung lucky number mo. Diba? Okay, sa nakita ko sa'yo dito, merong isang nagkakaroon ng isang situation, ikaw or vice versa, ako nakikita dito. No? Maring may mga problema sa iba sa inyo na problema sa bahay, trabaho. May isang situation akong nakikita, maaaring you are the man, maaaring may quarrel, pag-uusap, or questioning sa inyo. Maaaring mayroong katanungan sa sarili mo din, di ba? Maaaring meron kang isang sitwasyon dito na pinaninindigan mo, no? Sa nakita ko dito. I don't know why, kasi kung titignan mo siya, we have the magnet, di ba? Parang nahandin yung situation na maaaring there's an attraction from someone, ikaw o this person, ano, ako nakikita. Andun din yung situation na nagkakaroon ng isang competition with someone or something. Ganyan. Kumbaga, kasi nakatingin ka sa pas eh. Ibig sabihin, merong isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong aksyonan or gusto mong matapos. Ako nakikita dito. May gusto kang isang panindigan o ninanais. Yan. May isa kang yung iba sa inyo may ninanais kayo na about kasiyahan. No? Dito. About, halimbawa, meron kayong pinag-iisipan na isang bagay na gusto mong maging masaya, gusto mong magkaroon ng enlightenment, ganyan. So, nakita ko dito. So, nakita ko kasi dito parang may stagnant ako nakikita. Pero kasi we have the sun, ibig sabihin, the sun is an opening door, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo lang din dito talaga manindigan sa isang bagay sa buhay mo to open. Kasi may open door, or there's an open opportunity. Ako nakikita dito sa'yo. Maybe idea, yung iba sa inyo, di sa idea, sa iba idea. No? Na kailangan mo lang talagang manindigan. If you want to success to yourself, kailangan mo lang din talagang manindigan. Kumbaga, kailangan mong maintindihan at makita yung truth, or maaring sa iba sa inyo, makikita nyo na yung katotohanan this time. Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na nakikita mo na yung katotohanan, nakikita mo na yung you will receive a positive outcome or positive
situation this time sa nakita ko sa iba sa inyo. Kasi may happiness na magaganap. Meron ka, ang gulo nitong tao na to. Kasi why? Kasi may taong very concerned when it comes to sex. Hindi ko alam kung may nabababae ba, may nanlalaki ba, hindi ko maintindihan eh. Parang may ganun. Or nagkakaroon ng pang-aakit, no? Sa ganyan. O may nang-aakit. So, hindi lahat kayo, pero meron ako nakikita ng gano'n. And then also, andito rin yung iba sa inyo, siguro iba is magkakaroon kayo ng opening when it comes to an opportunity or idea to do something. Ako nakikita dito. Kasi andito to yung pagbabalik na yung confident. Andito yung sitwasyon na may mag-o-open daw sa'yo na isang main concern mo. Kung mas pupukusan mo siya ngayon this time, sa pagbabago. Halimbawa, sa yung work, sa profession mo, yan, magkakaroon ka na siguro ng lakas ng loob this time to move forward o pagbabago, no? Nakikita ko to. Kumaga, andun na yung isang sitwasyon may tatapusin ka sa nakikita ko dito. Kasi we have the sign of enlightenment kasi to eh. Diba? Halimbawa, magkakaroon ka na sa sarili mo ng growth, ganyan. Kumbaga, may isang bagay na sa'yo na i-achieve mo. Or may gagawin ka isang bagay na tatapusin to achieve something para magkaroon ng positive outcome. Ganyan. So, nakita ko dito. Also, yes, there's a growth, there's enlightenment, there's a lack. Ako nakikita sa'yo. Ibig sabihin, there's a victory and success ako na nakikita sa'yo. Kung ikaw, kasi with the burner, with the sense, kung ikaw is may isang sitwasyon and the bedo, sabi ko sa'yo eh, may third party dito eh. There's an attraction with someone, ano? O, nakita. Okay, ibig sabihin, nandito pero kang mga inaasam, kumbaga, nagkakaroon ka ng cleansing, nagkakaroon ka ng cleansing this time, sa nakita ko. Ibig sabihin, maglilinis ka na this time, either maglilinis ka ng bed mo, ng bahay mo, ng situation mo, ganyan. May mga tatapusin ka na isang sitwasyon at may pupusin mami sa balikat. May mga tatapusin ka na isang sitwasyon sa buhay mo. Ganyan. Nakikita ko rin dito na may abundance ako nakikita sa'yo. May tutulungan. May tutulungan ka ata. Parang maghihingi sa'yo ng tulong or may tutulungan ka. Yun ang nakikita ko. Maaring sa trabaho mo. Maaring enlightenment with it come sa relationship, ganyan. Yung nakikita ko dito. O kaya enlightenment to change or to shift to something. Kasi why? There is someone here na gusto ng long-lasting na situation, kaya may tatapusin ata siya. Ikaw ata to eh. Kasi hindi yung pagbabalik ng iyong self-vitality or lakas ng loob or kasiyahan, no, sa nakita ko. Magkaroon ka na kasi ng enlightenment. Lalo come to your profession and to yourself this time. Yung iba sa inyo, may ba kayo mag-insenso? Good yun, insenso, kasi pantabo yun ng mga negativity. Tingnan natin, Capricorn, Vision. December 29, 2024 to January 4, 2025 Vision. Ano mga magaganap kung mangyayari sa'yo? Tandaan nyo, maaaring ito isa vice versa, ha? Vice versa, or paano ko ba ito? Ganyan na lang. Pag hindi nag-connect sa inyo, hindi nyo to energy. Yun lang. Para mas maintindihan nyo. Marami kasi hindi nakakaintindi ng vice versa at ng general reading. Okay? Intindihin nyo na lang.
May mga lakad yung iba, no? Kumbaga magkakaroon ng mga pagkikita, celebration, union, collaboration, maaaring ito is a family. Iba sa inyo, napaka-privacy person. May mga good news na parating, may mga magtatapos nga. Hindi nga ako nagkamali. May magtatapos yan, may tutulungan ka raw or magkakaroon ng forgiveness to move forward. Yan, may mga problema na magtatapos. Ako nakikita, magkakaroon ng decision making, no, sa iba sa inyo. May mga magkakaroon ng decision making. Ibig sabihin, yung iba sa inyo, ikaw or may tao dito na maaaring mag-umpisa ng isang negosyo, no? Negosyo or investment. Ako nakikita dito. You will receive something. Gift, pera, ang nakita ko dito. May mga problema na may mga problemang magtatapos eh. Yung mga burden, struggle in life, medyo magtatapos na daw siya. Di iba sa inyo. Kasi why? There's a new beginning and there's a new horizon. Akong nakikita sa inyo. Yung kumbaga magkakaroon ka na ng decision, na dito na yung pagkakaroon ng structure, no? Maaring may mga i-structure ka na or bubuuin sa sarili mo, no? Na eto ang gagawin ko, ito gusto ko, ito tatapusin ko, eto ang mangyayari sa akin. Mga ganun. No? May mga pagpapasya, no? May mga pupukusan ka na this time or you need, no? Nasabi dito, and also merong isang bagay sa buhay mo na magkakaroon ka ng clarity, no? To make a decision. Ganyan. So, iba naman sa inyo, sa nakikita ko sa inyo is hihingay ng anak. May travel ba kayo? Para may nakita kong travel. Yan, yung iba sa inyo is may mga lakad. Tulad nga sabi ko kanina, may mga lakad yung iba sa inyo. Or maybe overseas, ganyan. Or may mga lakad na party-party, collaboration, or celebration, something. Ano yan, sakit na balikat ko. Yes, there's a victory and success akong nakikita sa iyo. Congratulations! Kasi yung sabi ko sa iyo, may mga problema na magtatapos na or finishing mo na yun. Kung dati is na-stagnant ka dun sa sitwasyon na yun, ngayon this time daw you are taking to the higher path, no? Andito na yung sitwasyon na maninindigan ka sa isang bagay sa buhay mo, na paninindigan mo na yun at i-end mo na yung sitwasyon na yun. Halimbawa, malungkot ka in the past, 'di ba? Ngayon daw is parang may tatapusin mo na yung lungkot na yun, ganyan. Sa nakita ko dito. Kumbaga, mas more kang magiging matured, no? Mas iintindihin mo na o maiintindihan mo na yung sitwasyon na yun. Mas makikita mo na kasi ngayon yung path mo. Kumbaga, mas more kang magiging strong this time sa nakita ko dito. And you are focusing sa mga tao na nasa paligid mo na mahalaga sa'yo, sa mga tao na they giving love and support sa'yo, sa friend mo, sa family mo, ganyan, sa nakita ko dito. Kumbaga, in the past, nandun talaga yung mga deep unhappiness, mga tao na niloko ka, ginago ka, binayolence ka, tao na sinaktan ka, ganyan, tao na mga nagsinungaling, tao na tali-talikuran, pinaggagago ka, di ba? Tao na mga galit, ganyan. Sa ngayon, mas more ka atang magpo-focus sa sarili mo, ganyan, kung there's a new love, ganyan, baka sa new person mo, no, sa nakita ko dito, mas more mong mamahalin yung sarili mo this time, sa nakita ko dito, kasi there's a new horizon and new beginning ako nakikita sa iyo. Tingnan natin. May namatay ba? May namatay? Makaka-receive ka daw ng pera, Baka sahod mo. Baka bonuses or 13 month. Yan. Or gift. Maybe you receive something. Yes. Pagkadating sa pera, there's a material increase. Ako nakikita sa'yo. Sabihin, maaaring nagkaroon ka ng mga overtime, ganyan, no? Kaya mag-i-increase siguro siya. You will receive something. Achievement. May manifestation ako na nakikita na ma-receive.
May nakita ako na ano, may namatay ba in the past? May nakita ako nagtapos kasi dito. Kaya dito rin siguro si incense, no? Ganyan. Siguro may in the past may nawalang buhay or someone's abandoned or nahilig ka lang talaga sa incense. Tingnan natin. The world. Ay, hindi pa. May pag-aabandona, no? Ikaw, inabandonahan mo or inabandonahan ka? Ingat kayo when it comes sa, maaring may tao na masakit ang likod, no? Uy, the Wheel of Fortune, no? Wow! Talaga? Pwedeng explain nyo sa amin kung ano si Wheel of Fortune? Mukhang may something. Paka-explain, tapos na po ito. Uy, tapos na raw. Congrats. Okay. Ibig sabihin, nandito na sa sitwasyon na may tao na hindi ka pinahalagahan, no? May tao dito sandali. Ulitin ko. Paki-explain to sa akin. Ano ibig sabihin? Kuhanin ko yung sagot, ha? It means tapos na po ito. Yan na naman ako sa tanong-tanong ha, wag nyo kong pigilan kasi ganito ako ha. Hayaan nyo na ako. Ang tapos na daw to. Thank you po. Yung bakit ko. yung mga criticism dyan. Ay, nako ate. Okay, ibig sabihin in the past may mga tao or may tao na hindi ka pinahalaga, no? Kumbaga, hindi yung situation na hindi mo naramdaman sa kanya o sa kanila na pinahalagahan kanila. May mga tao na nangloko sa'yo. May mga tao na ginamit ka lang. May mga tao na nangutang na hindi nagbayad. Yan. May mga nagkaroon ng nagkautang-utang, kumbaga, no? Kumbaga, handun yung mga tao na hindi sila naging mabait sa'yo. At inabuso lang yung pagiging mabait mo, no? Sa nakita ko dyan. Kumbaga, yung part na yun is magtatapos na. Yes, it will finish, no? Kumbaga, tapos na yung part na yun kasi you have the world and the Wheel of Fortune. Diba? Kumbaga, handun yung situation na yung dating mga sitwasyon na pang-aabuso, scam, nagtapos na siya. Nasa bago ka ng yugto ng iyong buhay this time, no? Kumbaga, yung cycle mo ng buhay mo is umiikot na. Magkakaroon ka na ngayon ng harmony and peace this time. Yung may mga manifestation and mga desire ka daw na marireceive mo. This time, may mga accomplishment, ibig sabihin, may mga bagay na ma-accomplish mo, no? Sa nakita ko ito, may mga achievement, fulfillment, o kaya iba naman sa inyo is maturity, more. Yan. May mga may nagtapos na or magtatapos na isang sitwasyon sa buhay mo. Kuhanin ko si Wheel of Fortune. Andito na nga siya, ibig sabihin, may mag-o-open talaga sa'yo na opportunity. May mag-open na door. Kumbaga, malalaman mo na yung katotohanan or magkakaroon ng enlightenment sa'yo to move forward. Meron bang magta-travel? Parang may nakita kasi ako may tao na nag-ibang direction or may tao na magta-travel. Tanong ko nga si ano. Oo nga, no, meron nga. May umalis pala. Ano pwede ko pang malaman, te? Oh, talaga po. Explain niyo po sa akin. About what? Anak, basang-basa ka. Devil, oh. Bakit nandito po si Devil sa amin? Explain nyo sa amin. Universe. May challenge ka. May challenge ka. Sabihin, ikaw to.
Bakit? Bakit ka ganito? Okay, ibig sabihin, yung iba sa inyo, medyo malilito ng inyong direksyon, no? Oh my God. Akala ko okay na ang lahat. Pero pumili ikaw magdedesisyon dito, no? Magkakaroon ka daw ng isang decision making sa buhay mo, no? If you will stay doon sa part na yon, um, kasi nahahata ka ng nakaraan o nahahata ka ng isang sitwasyon mo sa buhay mo. Nagkakaroon sa'yo, parang nandito ka sa sitwasyon na magkakaroon ng delay to make a new direction or to finish something sa buhay mo, no? Medyo may delay siya, no? Sana walang delay, no? Kasi para maganda yung takbo ng iyong cycle by 2025, ganyan. Huwag ka magpa-stuck. Kumbaga, finished the unfinished, ang kinakailangan dito. Nakikita ko dito is, there's a decision making ako na nakikita sa'yo na kailangan mong i-let go. Don't be stuck. Kumbaga, may, nagkakaroon kasi sa'yo ng blockage. Kumbaga, handin yung, holding back ka to change to your best version this time sa nakita ko because of the blockage and because maybe there's a past situation, ganyan, may mga tension na maaaring hindi pa nare-resolbahan, ganyan, no? Yan, magkakaroon ng delay sa'yo, yung iba sa inyo makakaramdam ng katamaran, ay iba sa inyo is more on a stagnant or stuck ka talaga. Mayroon kayong frustration kasi you don't know or hindi ka makapag-decide kung anong direction o anong gusto mong gawin sa buhay mo this time sa nakikita ko dito. Nandun yung sadness actually. Kasi why? May tao dito na hindi ko alam kung ina-undervalue ka kasi niya, hindi ka mahalaga sa kanya. Kumbaga, may tao dito na wala siyang plano or maaring ikaw, wala ka pa ngayong plano to move forward in a new direction sa buhay mo, no? Kumbaga, wala pa yung plan, kumbaga delay for a while, i-delay mo siguro yan. Kasi handito ka sa sitwasyon mo na maaaring nag-iingat ka or nagsisiyasat ka pa sa sarili mo, urong-sulong yung situation mo, i-withdraw mo or hindi, mag-retire ka o hindi. Handun din yung sitwasyon na naghahanap ka ng katotohanan, ganyan. Kumbaga na nagsisearch ka pa sa sarili mo, no? Kung ano yung dapat gawin dito sa situation mo. Hindi lang ito because of the, trabaho or sa relationship. Pwede rin to sa sarili mo. Halimbawa, may addiction ka in life. Halimbawa, palainom ka ng alak. Tapos halimbawa, palagastos ka, hindi ka nag-iipon ng pera, ganyan. Kumbaga, nawawala ka ng plano na ganun, na hindi ka makapagplano, may delay dun. Kumbaga, hindi ka makapagplano na mag-ipon ng pera kasi there is something. Ganun. Halimbawa lang, ganun na. Kumbaga, this time, hindi ka makakapag-start to invest more to yourself. Hindi ka makapag-start agad. May delay. Sana walang delay. Sana wag lang delay yung iba. Kasi iba dito medyo magkakaroon ng delay. To start to invest to yourself more. Tandaan mo, nasa sa'yo yung decision na to. Kasi nakuha natin si The World tsaka si The Wheel of Fortune. No? Yung sabihin, if you want to stay or to stuck dyan sa sitwasyon mo, it's okay lang. Kasi it's your choice, di ba? Ikaw naman tayo naman ang magpipili ng ating direksyon sa buhay. Ano ba to, anak? Puro po naman tong nasa table natin. Kung ba nagkakaroon ka na, nagsisetback ka, hindi ka muna nagkikilos or hindi ka muna makapag-move forward, ganyan. Sa iba. I hope, no? Kasi we have the sun, no? I hope maka-move forward ka. Kasi medyo napuprostrate ka ata sa mga gusto mong gawin this time. Temperance. Kailangan mag-focus ka dun sa achievement mo. Sa growth mo. Kasi may anchor tayo. Tapos na po to. Ano bang tingnan ko ha?
Anak, ang daming pupo ah. Pupuin yung mga anak ko pagkagising. Okay? Andit, andito ka sa isang sitwasyon mo na nagtitiis ka, no? Kumbaga nandito ka sa sitwasyon mo na nagtitimpi ka lang. Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na ano, pero hindi siya masaya actually. Oo. Kumbaga halimbawa, nandito ka sa trabaho mo, hindi ka na masaya pero you stay. Kumbaga na-handle ka, gusto mo mag-move forward, 'di ba? Pero hindi mo magawa. You want to follow your heart, kumbaga, pero hindi mo magawa. Gusto mo magkaroon ng pagsasaayos as you want to move on or to let go or to transform, pero hindi mo siya magawa, no? Ang nakita ko dito. And then, ang nakita ko dito, maaring may pagtitiis muna for a while kasi tulad nga dito, kasi we have no planning pa, ako nakikita, no? Medyo nahihirapan ka ata to move on to something. Yan. Andito rin yung nakita ko na kung halimbawa merong namatay, 'di ba? Halimbawa lang naman, na may namatay, maaring nandun pa rin yung sadness na yun ano, sa nakita ko dito. Andun pa rin yung sadness, andun pa rin yung hindi ka maka-move on. Kasi why? Nakita ko dito na nagkaroon ng unhappiness or ng isang pamilya o maaring nga may namatay, sabi ko kanina, 'di ba? Kasi nakita ko rin naging busy, may mga naging busy rin. Or hindi man siya namatay sa iba sa inyo, is maaring nagkaroon ng isang hindi pagkakasunduan when it comes to a family, sa trabaho, ganyan. Nagkaroon ng mga lack of community, kumbaga. No, nagkaroon ng lack of community, nagkaroon ng the dream will shattered. Halimbawa, karelasyon mo, ganyan. In-expect mo ganun, ganyan, pero hindi pala. Diba? Hindi yung sitwasyon na you expected dun sa relasyon na yon na magiging kayo, kaso, hindi pala kayo kasi, why? Kasi yung tao na yun may pamilya, halimbawa, ganyan. I-explain ko sa inyo para mas maintindihan nyo lalo. Diba? Kumbaga nandun sa sitwasyon na inend ka niya, diba? Kumbaga nag-put boundary siya sa'yo. Ganyan. Kasi hindi pwede. Kasi hindi ka naman niya kayang panindigan. Kumbaga, hindi wala man siyang pamilya, sa iba may pamilya, or siya naman is walang pamilya, pero hindi kanya gusto, may gusto siyang iba. Or vice versa, diba? Yun na nakita ko. Andito ka sa sitwasyon mo na nagtitiis ka o nagtitimpi ka sa meron ka sa ngayon. You want to follow your heart sa nakita ko dito, or you need to end a situation sa nakita ko dito. Mas pahalagaan mo ngayon yung sarili mo. Ang nakikita ko dito, maaring someone's offering an advice or offering of something. Ganyan. Baka advice or tutulungan ka niya, ganyan. May offer daw siya sa'yo. May taong hindi nagsasalita. May taong kailangan ng lakas ng loob. Six of Wands. Daming tao ah. Pero ng emotions, okay. Yun ang nakita ko. May taong naiinis or nayayamot, no? Sabihin ni ba dyan, oh ate, ako nayayamot na ako sa reading mo. Di good luck. Kaya ganun yun. Bakit ganun? May nagtalo akong nakita. May nagtalo, may pagtatalo ako nakita. Hindi ko alam kung in a family yon or magulang. A part of the family, magulang, kapatid, kaasawa, karelasyon. Parang ganun. May nagtalo ako nakita. Kasi may nalungkot eh. May naging malungkot ako nakita. Tingnan natin, baka nga may nawala. Ano si Seven of Wands? Tingnan natin, Seven of Wands. Oh, you have the Sun. About what? Oh. Paka-explain nyo po, universe. Tapos na to?
may nagkaroon. Ay, may nawala nga. Ibig sabihin, may namatay. Someone lost or may tao dito na nagkaroon ng separation or heartbroken, no? Sa nakita ko dito. Pero may tao na gustong mag-sorry. Ako nakita ko dito. There's a message. Kung may mga nawala kung halimbawa may namatay na tao or kapamilya, may message siya. Sabi niya dito, sorry, nasaktan kita. Nalungkot, nawala ako. I want to heal itong sitwasyon na to. Mag-ano daw siya ng message sa'yo. Hindi ko alam in what way. By a sign, maaring intuition, panaginip, or basta may sign daw siya na ibibigay sa'yo eh. Hindi ko alam kung in what way. Pero meron daw siyang message sa'yo. Dito. Biglaan, nasasaktan siya, nalulungkot siya, nalilito siya, nagja-jungling siya. Pero kailangan ko nang i-let go. Oh, nakaano na siya. Yes, nakaalis na siya. Kung may mga nawala, nakaalis na to. Pero sorry daw, sabi niya, sorry. Kumaga kailangan niya umalis dito. May sinasabi siya na na may ibinigay siya sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung ibinigay niya sa'yo. Inheritance? Pera? Hindi ko alam kung letters. Hindi ko alam a message, a letter, something ganun. Or inheritance, something na ganun ako nakikita. Sa mga nawala sa buhay Ganyan. And then also, sa nakita ko dito, sa iba sa inyo, magiging busy kayo or busy kayo. No? Pero mag-ingat kayo kasi why? May mga tao sa paligid nyo na nililing lang kayo. No? Kailangan mo dito ng strong will. Kasi may tao dito na lilinglangin ka. There's a disloyal person. Ako nakikita dito. May mga sitwasyon na kailangan mong panindigan pero ang nakikita ko sa dito, nag-failed yung paninindigan na hindi. Nai-stuck ka at nagkakaroon talaga ng delay, no? Kung ano man yung sitwasyon na yun. Kumbaga, nagiging weak yung energy mo, no? Dito. Pero there's a hope. Alam ko naman na hindi ka nawawala ng pag-asa, pero handun pa rin yung hope mo na malalakpasan mo yung mga delay na yon sa nakita ko dito. Anong mangyayari po dito? After nito. Trust to your intuition. Anak, strong. Kailangan mo daw dito ng maging strong at saka you need to decide. Sabi dito, you need to decide. If you want to crossroad, mag-crossroad ka. Use your mind and intellect. This is a time to face your fear this time para hindi magka-delay-delay. Kailangan mo daw dito manindigan. Kailangan mo ngayon mag-focus sa sarili mo. No? Yan. Kailangan mo ngayon mag-umpisang mag-focus sa sarili mo. Kailangan mo ngayon ng mental clarity. Kailangan dito ng confident, tapang, ng loob, strong. Kailangan huwag kang matakot na harapin yung direksyon na tatahakin mo. O pag-uumpisang muli na direksyon. Kailangan mong pahalagahan yung sarili mo, alagaan yung sarili mo, and focus to yourself. Trust to your intuition. Tingnan natin si Three of Cups. Ano pong mangyari kay Okay. Meron daw ditong offering, no? May offering ako nakikita na maaring may mag-aaya sa'yo. Sa nakita ko dito. Maaring may mag-aaya sa'yo. Maaring kaibigan mo. Maaring a mother figure, asawa mo, kapatid mo. Ganyan. Na parang may alis ako nakikita. Yan, magkakaroon ng mga... Pero ang nakita ko dito parang may pag-iisip
Ando ka sa sitwasyon, aalis, sasama ba ako? Hindi. Ganyan. Sa nakita ko dito. Pero nakita ko is, magdadalawang isip ka raw. May magkaka-doubt ka. Pero nakita ko naman, sasama ka. Maybe, sa iba, sasama. Sa iba, sasama eh. No? Sa nakita ko dito. And there's an offering of something, collaboration, celebration, ganyan. Pero medyo mag-iisip ka ng konti. Kasi alam mo naman na medyo ano ka eh. May iba sa inyo kasi is introvert, ganyan. Kumbaga mas masaya na mag-isa. Kasi mas alam niyo totoo, mas nakaka-relax mag-isa. Oh, ewan ko, ako ganun ako eh. Mas masarap, less negativity. Kumbaga, less stress, ganyan. No? And then, nandito rin yung sitwasyon, yun nga, may mag-o-offer. There's an offering, ako nakikita sa inyo. Yan. And then, also, nandito rin daw yung pag-iisip ng isang situation na kung sino yung mga ikakat mo na sa buhay mo or aalisin sa buhay mo. Ganyan. O ano yung mga aayusin mo sa buhay mo. Kasi magkakaroon sa'yo ng new beginning. No? May mga good news. May mga happiness, new beginning, fulfillment. May mga achievement, may mga good news ako nakikita sa'yo. No? Siguro magkakaroon ng isang kasiyahan na magiging masaya ka. Yan. Ako nakita. May pag-uusap po. Ako nakita dito. Pag-uusap sa isang babae. Sabihin ko Pisces, Cancer, Scorpio, Water, Cancer, Aquarius, Gemini, Libra, we have the Earth and Virgo, and tsaka Water and Cancer. Yan. Yun ang nakita ko dito. May risk kang pag-uusap dito sa tao na to. Maybe you will give support and advice to something or magkakaroon lang talaga ng communication. May communication kasi ako na makita na may communication na mangyayari. Ganyan. Ano si Ten of Swords? Oo nga, no? Ibig sabihin, tapos na po ito. Tatanungin ko kung tapos na to, tapos na daw. Thank you po. Dalawa 10 mo, We have the 10. Okay, ibig sabihin in the past, may nangyari, no? Ako nakita. May na-ospital. Or may tao na confine, na paralyzed, hospital. Ako nakita. Siguro sa iba siguro, asawa nyo, or tatay nyo, matanda, ganyan. Depende kung ano edad niya. Yun ang nakita ko eh. Yun ang nakita ko, as in. Kasi why? There's a new horizon na ako nakita dito, no? In the past, nagkaroon ka ng mga frustration, nagkaroon ng mga backstabbing, nagkaroon ng mga negativity, ganyan. May mga sitwasyon na nagkaroon ka ng self-imprisonment, ganyan, sakat ng paa ko, di ba? Pero this time down, there's a new horizon, ako nakikita sa'yo dito, at andito ka na rin sa nagiging kontento ka na kung nasaan ka. Kumbaga, andun na yung situation na you're okay right now. Kasi nag-i-start ka na ng new horizon. Or hindi pa man, you need, sa nakita ko to. Kung magkakaroon kayo ng pag-change ng inyong direction, sa nakita ko is hindi pa. Hindi ko pa nakikita na siguro iba dito mag-i-stay kayo kung nasaan kayo sa ngayon. Yun na nakita ko. Parang nahandin ka sa sitwasyon mo na okay ka pa naman, sabi mo. Ace of Cups.
Kung may mga hinihintay kayo dito na isang related to mana, inheritance, siguro sa nakikita ko dito sa iba sa inyo, hindi ko pa nakikita kasi na maybe you will receive. Pero we have the sun kasi, ibig sabihin, possible, ma-receive mo, if ever na may hinihintay kayo na inheritance or mana, ako nakita dito. Pero, sa tingin ko, hindi pa. It's need pa ng patience, no? Sa nakita ko dito. May konting delay sa iba. Sa ibang siguro, sa ibang aspeto ng buhay mo, may marireceive ka na ibang kasiyahan, ganyan. Okay. Anong nangyari? Okay, ba't nandito to? Tapos na to. Hindi pa daw Ba't ang dami mong delay? Kaloka. Ang dami mong delay na nangyayari. Ay, sorry. Daming delay dito Okay. Pero nandito tayo sa inyo beginning. Maaring sa iba sa inyo, this is the past, no? Sa nakita ko dito. Pero, yung iba dito, you still waiting for something, no? Na isang good news or a situation na gusto mong magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Parang naghihintay ka. Yan. Pero ang nakikita ko sa'yo dito is wala medyo weak yung nakikita ko yung energy medyo weak. May pagka-weak, nai-stagnant ka this time, no? Pero you want a new beginning sa nakita ko dito. You want a new beginning, pero sa nakita ko dito, nagkakaroon ka ng weak energy, andito ka sa situation mo na ma-stagnant nga, hindi yung nagtitiis, may pagtitiis ako nakikita sa'yo, na maybe you will stay, yung kung nasaan ka sa ngayon, no, sa nakita ko dito. Siyempre, andun pa rin naman na, kailangan mo malakpasan to, siyempre, kailangan mo kasi dito ng renewal, kailangan mo dito na makipagsapalaran, no, dito. Pero ngayon kasi is nag-wait yung iba. Ganyan. Waiting pa yung energy na nakukuha ko dito. Pero may mga, you want to move forward sa yung mga plano, ganyan. Nagkakaroon siguro ng progressing sa iba. Kaya medyo may delay ako nakikita. Kumbaga nandito pa sa sitwasyon na hindi mo alam paano siguro mag-start. May sinasabi, parang hindi mo kasi ngayon makontrol yung direction mo this time. Kumbaga, halimbawa, hinihiling mo na magkaroon ka ng, halimbawa hinihiling mo, kasi andito si mana, hinihiling mo makuha mo na yung mana mo, halimbawa. Diba? Pero ang nakikita ko yun, hindi paghihintay. Pero ang nakita ko dito is medyo may delay yun. No? Hindi yung medyo weak pa yung energy na yun, na kailangan mo daw ng patient dito para ma-achieve mo yung kahilingan na yun. Maybe not right now, pero maybe next year, sa nakita ko dito, maaring ma-receive mo yun by the next year. And then, mayroon akong nakikita dito na taong bitter. Sorry tao na makasarili Tao na nagpabaya o nagpapabaya, maaring sa sarili niya or sa asawa niya o sa karelasyon niya. Meron dito na maaring tao na maaring may umalis din sa iba, no? May umalis din ako nakita May umalis, ganyan. Kaya siguro na-stagnant ka. Kasi merong sigurong iba, ako nakita, may iba. Kasi andito rin si Bledo. May iba maaring itong tao, no? May iba. Or mayroon din ako nakikita dito na tao na kulang sa self-discipline, tao na silosa, walang ambisyon, or walang pangarap with it comes sa'yo kasi hindi kanya pinahalagahan dito. Kaya may umalis, no? Yan, may tao na ganun, ako nakikita. Andito rin yung tao na pabago-bago yung isip. Maaari ikaw, pabago-bago ka ng isip, no? Or may tao na pabago-bago isip. May tao na pabago-bago isip, di mapakali, abusado, codependency, yan. May mga, ano ba naman, energy mo?
may tao na hindi kumikibo pero may tumututol. Ganyan. Bakit kaya nakikita ko energy? Hindi siguro kayo lahat, ikaw or vice versa ito, no? Kasi may tao kasi na medyo sabihin na naman, natatawa ako sa sabihin ko, may pagka-abnormality. Hindi ko alam kung ano lang siya, hindi ko alam kung may pagka-abnormality siya or gano'n lang talaga siya mag-isip. Or hindi lang yung overactive lang siguro tong tao na to sa nakita ko dito. Yun. Tingnan ko nga. Anong pwede ko malaman sa tao na to? Ah! Karoon ng breakup. Okay. Sabihin, di ba? Three of Swords. Di ba sabihin, may tao dito na hindi ka nakasundo. Or nagkaroon na maari ng breakup, ganyan. Or may umalis na siya. Or there's something lost, actually. No? Or something lost. O handito yung maari kung may nawalang buhay, ganyan. Handito ka pa rin sa sitwasyon mo na na-hold ka ng nakaraan. No? Andito pa rin na wag mo pabayaan yung sarili mo. Mas mahalin mo at alagaan mo yung sarili mo if ever na handun ka sa sitwasyon na yon. No? Kasi nagiging weak yung energy mo kasi it's more on sadness, depression, hurt, pain, emotional pain ako nakita sa'yo. Kung kayo na mas nagkahiwalay, ganun pa rin, sa nakita ko dito, na-hold ka pa rin ng nakaraan. Nag-aalangan ka at hindi mo maaring makita kung paano magsimulang muli. Medyo nalilito yung iba sa inyo to choose your direction or paninimula, no? Sa nakita ko. Kapit lang, no? Sa nakita ko to, pahalagahan at mahalin niyo yung sarili niyo. Start a new beginning. Kumbaga, leap of faith. Kaya, kailangan mo ngayon ng fresh start, no? Sa nakita ko to. Huwag kang mag-alangan sa mga bagong takbo ng buhay mo o tatahakin mong buhay mo, no? Huwag kang magduda sa sarili mo. No? Huwag kang matakot na sumubok. Huwag kang matakot na sumugal o makibaka or makipagsapalaran, no? Sa nakita ko to. Kailangan sa iyo is transformation. This time, make a new beginning. Tandaan mo, you need to focus. Kailangan mo mag-action. Kung hindi ka mag-action, you will stay, di ba? It's up to you. Nasa sa'yo yun. No? It's time to create action and lakas ang loob. Know your intention and tandaan mo you are matalino, no? May mga magbubukas at may mga nagbubukas naman na opportunity sa'yo o may nagbubukas naman ng mga door sa'yo, no, na kailangan mong pumasok ka na lang doon para ma-achieve mo si the sun, totally, no? Kumbaga tapusin yung mga struggle, problem, or mga bigat na nararamdaman mo sa puso mo, no? Sa nakita ko dito. Focus to yourself. Ganyan. Arigato namaste, God bless.